Blessed day everyone. So ngayong araw na ito, may share lamang ako sa inyo. So bago yon, may tanong muna ako. Naranasan mo na ba na itanong ito? Nakikinig kaya si Lord sa panalangin ko? Natutulog ba siya? Naririnig kaya niya ako? Sasagutin kaya ni Lord ang panalangin ko? Siguro na itanong mo na yan. Sige, tara, pag-usapan natin. So ngayong araw na ito, ang title ng i-share ko sa inyo ay nakikinig ang Panginoon sa iyong dalangin. Napakasarap kaya nang sabihin na si Lord nakikinig sa panalangin mo. Kahit na hindi mo nakikita, kahit na hindi mo nararamdaman, si Lord kumikilos. Waymaker siya. 'Di ba? May kantangang Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness. Na si Lord talaga nakikinig siya sa panalangin mo. Hindi totoo yung kantang natutulog ba ang Diyos? Hindi. Hindi kasi siya natutulog. Si Lord, lagi siyang nariyan para sa'yo, para makinig ng panalangin mo. Yung mga bagay na hinihingi mo sa Panginoon, naririnig ka niya. Kahit na hindi mo nakikita, hindi mawawala ng kabulahan lahat ng pananalangin mo kasi si Lord nakikinig sa iyo. Si Lord may tamang panahon para ibigay ang panalangin mong yan. Ano bang hinihingi mo kay Lord? Humihingi ka ba ng kagalingan sa Kanya dahil nakakaranas ka ngayon ng sakit karamdaman na COVID-19? Ano ba yan? Ano ba yung nararanasan mong sakit na yan? Nakikinig si Lord sa iyo. Magpatuloy ka lang na manalangin sa Kanya. Yan, ano bang hinihingi mo? Kapayapaan, yan, lakas, biyaya, kaginhawaan ng buhay. Anong hinihingi mo? Pakikinggan ka niya. Ano man dalangin mo, hindi ko alam ang laman ng puso mo, pero ito lang ang masasabi ko sa iyo. Alam ni Lord ang puso mo. Kita ni Lord kung anong kailangan mo. And sinasabi ko sa iyo, magtiwala ka sa Kanya. Manatili ka sa Kanya. Magpatuloy kang manalangin sa Kanya kasi naniniwala ako na ibibigay ng Panginoong Jesus ang kailangan mo, ang panalangin mo sa tamang panahon. Sa takdang oras na inilaan ni Lord. Alam mo ba, every time na kinakausap mo siya, every time na nananalangin ka sa Kanya, every time na iniiyak mo lahat ng panalangin mo sa Kanya, nakikinig siya sa iyo. Hindi ko nga siya maramdaman. Baka wala siya dito, baka hindi siya nakikinig. No, nakikinig si Lord sa iyo. Siya ay nasa lahat ng dako. Sabi dito sa Jeremiah 23 verse 23, ako ang Diyos na nasa lahat ng lugar, hindi nasa iisang lugar lamang. Ibig sabihin, nasan ka man, naglalakad ka man, nabili ka man, ano mang ginagawa mo, nasa kwarto ka man, umiiyak ka man, nananalangin ka man, anong ginagawa mo, saan ka nanalangin, nakikita ka niya, naririnig ka niya, and sinasabi ko sa iyo, magpatuloy ka. Kasi si Lord hindi siya madamot. Kaya niyang ibigay ang bagay na hinihingi mo kasi walang imposible sa Kanya. Kaya lumapit ka lang sa Kanya. Huwag kang mahiyang kausapin siya. Humingi ka ng biyaya sa Kanya. Hingin mo ang kailangan mo sa Kanya. Kailangan mo ba ng strength kasi pagod ka na, lumapit ka sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya. At hayaan mo, isurrender mo ang buhay mo sa Kanya. Sabi dito sa 2 Corinto 12 verse 9, ganito ang Kanyang sagot. Ang pagpapala ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking kahinaan upang lalo akong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Every time na mahina ka, kung saan ka mahina, doon ka papalakasin ni Lord. Kung saan ka mahina, doon niya ipapakita na siya ang Diyos na hindi nagkukulang. Siya ang Diyos na malakas na kahit gaanong kalaki ng nasa harapan mo, kayang-kaya niya yung patumbahin. Dahil siya ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang pagpapala ni Lord, ang biyaya niya sa iyo,
ang grasya niya sa iyo ay sapat sa buhay mo. Kaya hindi mo na kailangan pumunta kay kumari, kay kumpare, sa kaibigan mo para humingi ng mga bagay na kailangan mo. Kay Lord ka lang lumapit, kay Lord ka lang manalangin, dahil naniniwala ako kapag sa Kanya ka lumapit, hindi ka niya bibiguin. Mahal ka ng Panginoong Hesus, hindi ka niya pababayaan. Sabi dito ni Lord sa Mateo 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, lahat kayong nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Lumapit ka lang kay Lord, manalangin ka lang sa Kanya. Sabi ni Lord, ibigay mo sa Kanya. Nahihirapan ka na ba? Napapagod ka na ba? I-surrender mo yan lahat kay Lord. Sinasabi dito ni Lord, magpahinga ka lang sa presensya niya. Bibigyan ka niya ng kapahingahan. Hindi mo matatagpuan ang kapahingahan dito sa mundong ito. Hindi mo mahahanap ang kapahingahan sa higaan mo, kundi ang tunay na kapahingahan ay makikita mo sa Panginoong Hesus. Kaya lumapit ka sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya, at hayaan mong ang buhay mo ibigay mo lamang sa Kanya. Hindi mo na kailangan lumapit pa sa tao. Ang Diyos lang ang una mong lapitan, dahil sa Kanya mo lang matatagpuan ang lahat ng kailangan mo. Hinahayaan ng Diyos na maranasan mo ang isang bagay, dahil gusto ng Diyos na ipakita sa iyo na totoo ang pangako niya sa iyo, na siya ang Diyos na kailanman hindi nagbabago. Siya ang Diyos na kailanman ang pangako niya hindi niya ipapako, dahil ang pangako ay pangako. Kaya magtiwala ka sa Kanya. Sabi dito sa Hebreo 13 verse 8, si Jesu Kristo ay hindi magbabago kailanman. Siya ay kahapon, ngayon at bukas. Si Lord, siya pa rin. Kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran mo noon, siya pa rin hanggang ngayon. Hindi siya nagbabago, hindi siya nagkukulang. Sapat ang biyaya niya sa atin. Kaya ikaw, kung nahihirapan ka na, napapagod ka na, hindi mo na lang kailangan mong gawin, nawawalan ka na ng kapayapaan sa puso mo, lumapit ka sa Kanya, magtiwala ka sa Kanya. Hayaan mo na maniwala ka, manampalataya ka na lahat ng bagay na kailangan mo, anuman sitwasyon na pinagdadaanan mo, kayang ipakita ni Lord ang kapangyarihan niya sa iyo. Kaya ni Lord gawin ang imposible sa harapan mo para gawin niyang posible. Si Lord, kaya niyang ibigay ang grabe higit pa sa kailangan mo, kaya magtiwala ka sa Kanya. Kaya mo ang buhay mo sa Kanya, ipagkatiwala mo ang lahat sa buhay mo. Hayaan mo na si Lord ang kumilos sa iyo. Hayaan mo na siya ang manguna sa iyo, dahil ipapakita ni Lord ang kaya niyang gawin sa buhay mo once na nagtitiwala ka sa Kanya. And laging maging positibo ka lang, dahil lahat ng bagay na naririnig sa iyo ni Lord, papatulan ka niya. Kung gusto mong sumagana, kung gusto mong umangat ang buhay, kung gusto mong magkaroon ng sasakyan, kung gusto mo ng kagalingan, gusto mo ng kapayapaan, gusto mo ng pagpapala, papatulan ka niya, ibibigay niya ang lahat ng pangailangan mo. Sabi doon, Numbers 14 verse 28, now tell them this, as surely as I live, I will do to you the very things I heard you say. Lahat ng naririnig sa'yo ni Lord na gusto mo, na kailangan mo, papatulan kaya niya. Kaya hayaan mo na ang sabihin lang ng bibig mo ay ang mga positibo, dahil naniniwala ako, ipapakita ng Diyos sa iyo ang pagkakaiba ng naglilingkod at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya, maniwala ka sa Kanya, at manampalataya ka lang sa Kanya. Darating ang panahon, darating ang takdang panahon na inilaan sa iyo ni Lord para ibigay niya sa iyo, para ipakita niya sa iyo, at ang pagkatiwala niya sa iyo, ang planong inilaan niya sa iyo. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Magtiwala ka lang, manatili ka lang, dahil ipapakita at ibibigay ng Diyos sa iyo ang planong inihanda niya sa iyo. Magtiwala ka lang. The Lord will fight for you. You need to be still lang. Kaya maniwala ka, manampalataya ka.
hayaan mong siyang kumilos sa buhay mo. Hindi mo man kaya pero kaya ng Diyos sa buhay mo. Kaya magtiwala ka sa Kanya. Yun lang. God bless you all.